Hello mga ka-farmers! So for today's video ay gusto ko pong i-share sa inyo na nakabili na po ako ng additional na 3 biik mga ka-farmers. Ayan po sila. Bago tayo magpatuloy mga ka-farmers, huwag nyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. So ngayon mga ka-farmers, unahin muna nating bibigyan ng pagkain yung mga dalawang fatteners natin, yung mga nauna mga ka-farmers. Medyo malaki na po sila, so ayan, bigyan natin muna ng pagkain dahil palagi po yung mag-iingay kung hindi sila nabibigyan mga ka-farmers. So, ayan na po sila. So, bibigyan muna natin sila ng tanghalian. But first, lilinisin ko muna yung kulungan nila mga ka-farmers. Dik. Ayan, dry feeding po tayo mga ka-farmers. Hindi po natin sila pinapaliguan ngayon dahil malamig dito sa amin ngayon mga ka-farmers. Although, meron siyang kaunting init pero cloudy po. So, hindi po natin papaliguan mga ka-farmers. So, yung dito naman sa kabilang kulungan mga ka-farmers, 3 po sila. So, ayan. Nabili ko po sila kahapon mga ka-farmers, pero merong isa na nagtatae. I-check ko kung kanino sa kanila yung nagtatae mga ka-farmers. Dahil yan, basang-basa talaga. So, ayan mga ka-farmers. Pasintabi po sa kumakain. So, meron tayong isang sa mga bagong nabili natin na nagtatae, di natin alam kung ano ba yung cost nito mga ka-farmers, pero i-check ko kung saan sa kanila yung nagtatae. So parang itong isa mga ka-farmers, so ayan, yan yung nagtatae dahil makikita natin sa may puwet niya mga ka-farmers, basa yung sa may puwetan niya.
So, sa ngayon, hindi ko muna sila bibigyan ng antibiotic mga ka-farmers dahil baka na overfeed lang sila kagabi. Pagkarating kasi nila kahapon, mga 4 p.m., hindi ko sila binigyan ng pagkain mga ka-farmers dahil ganyan po dito sa amin. Pag galing sa biyahe, hindi namin binibigyan ng pagkain agad. So, pagkagabi na. So, ang lakas nilang kumain pag abot ng gabi mga ka-farmers. So, yan po siguro na overfeed sila. So, ngayon, i-reduce ko po yung pagkain nila. Itong dalawa sa kanila mga ka-farmers ay pang-fattening natin. Then itong medyo merong malalaki na isa. Ito mga ka-farmers, ayan, gagawin po natin yung inahin. Meron kasi siyang characteristic mga ka-farmers na pwedeng gawing inahin. So magsisimula tayo ulit sa ating pag-iinahin. So, yung dito mga ka-farmers, lilinisin po muna natin. Pero, hindi lahat ng area babasain natin dahil nagtatai yung ating mga biik. So, yung area lang na merong mga dumi nila, yung babasain ko po. Dik, 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 dik. Ganito lang po kadami muna ang pagkain na ibigay ko sa kanila mga ka-farmers. So, ayan. Mix po ito ng pre-starter na Ultra Pack at Pigrulac na Super Start mga ka-farmers. Meron kasing isa dito sa kanila. Hindi kasi magkapatid itong tatlo mga ka-farmers. Itong medyo malaki. Itong gagawin nating inahin. I think ito mga ka-farmers. Ayan. Pigrulac po yung kinakain niya. So, para masanay siya sa Ultra Pack, dahil Ultra Pack po yung pinapakain namin sa aming mga baboy, inihalo lang po namin. So, bigyan natin sila ngayon ng kaunting pagkain mga ka-farmers. Malakas lang din naman silang kumain mga ka-farmers, pero yun lang, merong isa na medyo basa yung dumi. At yung suspetsya natin is na overfeed sila. Kaya kailangan talaga na i-reduce natin yung pagkain muna nila sa ngayon. Ayan. So, maganda po yung pangatawan nitong dalawa mga ka-farmers. Mga male po ito, pang fattening natin. So, kahit na medyo tingnan natin sila maliit, pero maganda po yung growth nila. Makikita po natin yan sa taas ng kanilang katawan mga ka-farmers. Itong isa na pang-inahin natin, nasa 15 teats po yan. So, 15 po yung dede niyan mga ka-farmers. Kahapon mga ka-farmers, kinakarga ko po sila papunta dito sa kulungan namin. Ang bigat po, as in, ang bigat po talaga, nahirapan po ako mga ka-farmers. Yun kasing nag-deliver, bawal sila pumasok dito sa kulungan namin. Hindi namin sila pinapasok. Nasa labas lang sila mga ka-farmers. Nasa garden lang po sila namin.
Then, kami na po yung nagpapasok sa mga baboy dito. Kasi before namin pinapasok ang mga biik na ito mga ka-farmers, dinidisinfect po muna namin sila. So, yung ginagamit ko pong disinfectant sa kanila mga ka-farmers ay Zonrox po. Hinahaluan ko po ng tubig mga ka-farmers at ini-spray ko po sa buong katawan nila. Doon ko sila in-sprayan sa labas mga ka-farmers, malayo sa kulungan namin. So, before sila nakapasok sa kulungan na ito mga ka-farmers, disinfected po silang tatlo. Itong pintuan nila ngayon mga ka-farmers, lalagyan ko po yan ng sako. Ito, i-cover ko po siya dito kasi makakapasok po yung hangin mga ka-farmers. So, lagyan natin ng cover dito para at least yung hindi sila magiginawan. Dahil open kasi yung pintuan natin dito mga ka-farmers. So, ayan. Meron kasing trabaho yung asawa ko ngayon mga ka-farmer. So, ako mismo yung gumagawa. So, ako na lang yung maglalagay ng sako dito. Kasi dito sa amin ngayon, tuwing hapon, ang lakas po ng hangin at ulan mga ka-farmers. So, yung dito sa ibabaw, gagawa pa po ako ng sako niyan. Magtatahi pa po ako ng sako para ilalagay ko po dyan mga ka-farmers para hindi makapasok po yung ulan at saka yung hangin. At least meron silang protection. So, grabe ka-solid yung dingding natin dito mga ka-farmers.
So, ayan mga ka-farmers, nalagyan na po natin yung sako, yung pintuan nila para at least hindi po makapasok yung hangin. So, yun lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana ay palagi ninyong subaybayan ang channel natin sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag nyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. Ating tandaan na tayong mga farmers ay dapat madiskarte at masipag upang magtagumpay sa ating negosyo. Sa kapwa po kababaihan, hindi po hadlang ang kasarian natin para gawin ang mag-farming. Layunin ko po na i-encourage kayo na mag-alaga ng kahit na namang hayop na pwedeng mapagkitaan. Maraming salamat po. God bless. Happy farming. Bye-bye.